of state parties na tutuloy pa ba natin ang ICC na wala namang ginagawa ang ICC, nandyan din yung Amerika na talagang pinupulbos ang ICC, no? Binigyan ng sanctions, hindi lang yung si Prosecutor Kirim, kundi lahat ng mga opisyalis ng ICC at lahat ng empleyado at opisyalis na makipagtulungan, no? Na litisin yung mga kaaliado ng Amerika. At sa tingin ko naman, pagdating kay President Trump, kinukonsidera niya hindi lang aliado si Tatay Digong, kundi matalik pang kaibigan. Now, bukod pa dyan sa development na yan, itong si Prosecutor Kirim ay nag-leave. Nag-leave dahil merong reklamo sa kanya na manyakis daw siya. So anyway, hindi pa naman natin alam, hindi pa napapatunayan kung manyakis siya, pero ano ba naman yan? Lilitisin niyo yung Tatay Digong ko, kinidnap niyo, tapos kinulong niyo sa dahig, tapos merong nagreklamo, manyakis yung prosecutor, no? Parang wala naman silang moral authority na litisin ang ating Tatay Digong kung sila mismo maitim ang pagkatao, no? Siyempre, hindi naman natin sinasabi na guilty na itong Prosecutor Kirim. Kaya lang, lalo pang dagok yan sa reputasyon ng ICC dahil mantakin mo, may reklamo na ang chief prosecutor ng ICC ay manyakis. Anyway, ang mangyari po dyan, yung deputy prosecutor ang siyang tayong chief prosecutor, no? Ganun naman po yun. Palagi may deputy prosecutor ang ICC. Pero siyempre, dagok talaga sa reputasyon ng ICC. Pinananagot ang mga mahal ng taong bayan gaya ni Tatay Digong, and yet yung kanilang mga pinakamatataas na opisyalis meron din palang bahid ang kanilang personalidad. Now, nakapagtataka po itong inaakusa na manyakis, sa totoo lang, ang duda ko alam niya walang jurisdiction ng hukuman. Kasi hindi po siya yung pumirma doon sa request for arrest warrant labang kay Tatay Digong. Yung deputy. Ang pinagtataka ko, as if naman marami silang kaso, konti nga lang kaso nila, no? Bakit ang pumirma yung deputy prosecutor? Ang duda ko, gaya natin, alam niya wala ng jurisdiction ng ICC. Kasi nga, yung pinalitan ng chief prosecutor, actually yun, galit ang mga kapwa, babaeng Aprikano yan Tapos, galit na galit sila dyan sa Aprikanang yan dahil nga, pinupuruhan lang yung kapwa niya, mga taga-Aprika. Anong ginawa? Para masabi na hindi lang Aprikano ang aking pinupuruhan, ayun, kinasuhan si Tatay Digong. Oo nga naman. Sa lahat ng mga kaso na sinampa niya, lahat Aprikano plus Digong Duterte. Pero kung talagang siya mismo ay kumbinsado na meron pang jurisdiksyon ng ICC, bakit hindi niya pinirmahan? Unusual po yan Dahil konti nga lang ang kaso ng ICC. Normally yan, yung prosecutor ang pipirma. Pero hindi, yung kanyang deputy prosecutor ang kanyang pinapirma. So anyway, yan po ang ating latest updates from The Hague. At ngayon po, 6 to 8 days. Patuloy pa rin ang mga pagdaloy ng tao rito, pagbisita kay Tatay Digong. Ngayon po, merong mga marino na dumalaw kay Tatay Digong. Sige po. Warren po. Warren, tapos? Oscar. Kenneth. Okay. John Ray. Ano po? Yan. O bakit po kayo nandito? Bakit po kayo? Bisita si Tatay Digong. Ganon. Hindi nyo naman nakikita si Tatay Digong. Ba't pa kayo nagpupunta rito? Yung simpatiya. Simpatya, oo. Bakit nyo talagang sinusuportahan si Tatay Digong? Sabihin nyo nga. Mahal namin si Tatay Digong, number 1. Oo, bakit nyo siya minahal? Magandang ginawa. Oo nga paano ngayon? Anong nangyayari sa Pilipinas ngayon? Nga. Kayo mga marino po diretso Basta marino, diretso, nga. Okay. At meron din tayo mga iba pang kasama, mga taga Ireland. Okay, malayo po ang Ireland, no? Ba't po kayo narito nagbibigay ng suporta? Nauna ka lang sumagot. Kahiyaan po sila. Para supportahan si Tatay Digong na para ibalik ng Pilipinas para gumanda uli ang takbo ng ating kabuhayan doon. Oo nga nasa loob po niya, Tatay Digong. Ano mensahe niyo kay Tatay Digong? Sana wish ko makabalik siya ng mas maaga pa sa buwan na ito o next month. Pwede lang. Oo nga. Well, inaasahan naman natin. Kayo po, mga taga, malayo rin po ito Berlin. Berlin. Ano pong pangalan nyo? Mga taga Berlin. Kami taga Berlin. Si Nora at saka si Lilor. Ano pong mensahe nyo kay Tatay Digong? Nandun We siya. love Tatay Digong. Okay. Tatay Digong, alam namin makakalabas ka. Mag-pray kami palagi. Para Yes. sa'yo. Kasi, Support. Bakit nyo ba napamahal sa inyo si Tatay Digong? kasi marami siyang, within 6 years niya as president,
Kumanda naman talaga ang Pilipinas, hindi naman niya hinangad na magpapatay ng mga drug lord kasi nakakasira naman talaga yan sa mga kabataan. At saka may warning naman siya, di ba? Bakit hindi ka maintindihan ng mga iba-ibang yung mindset ba ng mga ibang Pilipino? Okay, yan. Yeah, yung mga Attorney, may Abag tanong. naman talaga. O, may tanong May, tao. may tanong, attorney. If the petition or motion daw to disqualify both judges will be approved, and then also the motion for the jurisdictional challenge will be approved, makakalabas ba immediately si tatay or may motion pa o mahaba pa Well, proseso? unang-una, re-resolbahin muna po yung motion para ma-disqualify. Okay. Kapag na-disqualify, papalitan. Okay. Kasi meron namang second chamber ang pre-trial division no, ng ICC. So kukuha sila ng dalawang West dun sa second division. No? Kasi nasa first division tayo ngayon. No? So yung dalawa doon, samantala, ipauupuin doon no? Kung sila ay mag-inhibit. At ang aking prediction naman, hindi naman sila magpipilitan umupo. Okay. Kasi masama naman ang magiging reaksyon ng tao sa kanila. Bakit sila nagpipilitan? Totoo naman, nagkaroon na sila ng nauna ng desisyon Okay. na merong jurisdiction na hukuman. No? So, yun po. No? Pag nabuo na yung tatlo, kapag na-approve nga yung disqualification, tsaka pa lang sila magdedesisyon pagdating doon sa issue ng jurisdiction. Now, kung hindi ako nagkakamali, kailan nga mabinigyan ng ang prosecution na magkomento doon sa lack of jurisdiction? Parang Hunyo A1 ata, no? Parang Hunyo A1, kung hindi ako nagkakamali, yung binigay ng panahon para sumagot yung prosecution doon sa ating motion na walang jurisdiction ang ICC. Pero attorney, also the prosecution is asking the court Oo nga pala. Oo. Alam nyo, Yung- binigyan na kasi ng final deadline ng hukuman yung presentation. bibigay abiso kung sino yung mga tatay testigo kay Tatay Digong. Ang sabi nila, hingi pa rin sila ng panahon dahil hindi pa nila napapangalagaan ang safety daw ng mga witnesses. Dapat wag nang pagbigyan yan. Mantakin ninyo, 68 days na nakakulong si Tatay Digong, di pa niya alam kung ano yung ebidensya laban sa kanya. Di ba lahat tayo, we have a right to confront our accusers? Bakit 68 days na ayaw pa rin nila ilantad kung sino yan? Siguro kaya ayaw nila ilantad, alam nila mga sinungaling. Di ba? Ano kinatatakot nila? Meron daw banta sa buhay. Anong banta sa buhay? Bangag ngayon nasa Pilipinas na nagpakulong, napakidnap kay Tatay Digong. Susuportahan nila talaga at poprotektahan nila yung mga nagsisinungaling na testigo laban kay Tatay Digong. Di ba? Nakalimutan ko nga pala, humingi sila ng panahon at sana naman hindi bigyan ng panahon kasi hindi na tama, hindi na makatarungan. 68 days now, hindi pa na papatunayan nagkasala, nakakulong, tapos gusto pa nila mas matagal na panahon. Samantalang karapatan naman ng akusado malaman kung ano yung mga paratang laban sa kanya at ikompronta kung sino yung mga tumatayong testigo laban sa kanya. Attorney, also following up to that, sinabi nila na is this also an indication na baka wala nga talagang witness na may presenta? Ay hindi ko alam, basta ang akin, insecure sila, takot sila doon sa kanilang mga testigo. Kasi baka mamaya nagsisinungaling. Ako may isang alam, sigurado ko na nagsisinungaling dyan. Meron daw siyang mga linibing na mga biktima ng mass murder. Hinukay namin yun, ha? Ang nakita namin, buto lang ng aso. Tapos dadalhin pa rito. At ang balita ko, kasama ko ngayon sa Hague. Kaya lang siya, all expenses paid for by the court. Ako nakikitira. Di bale, masarap naman ang luto ni Mami Janet. Bahala sila. At saka masarap ang luto ng mga seaman natin. No? Correct. Di ba nanalo si Mayor ng Mayor. Mayor. narinig namin sa news na siya pinahintulutan ng government ng Netherlands na manumpa sa embassy natin. Ang mangyayari po, papapasukin yung Consul General sa kulungan. Okay. Papapasukin po siya. Pero hindi po pwede ipagkaitiyan. Kasi hindi pa naman po napatunayan nagkakasala si Tatay Digong. So, at saka, wala po sa Rome Statute to disqualification from public office. Wala pong ganung parusa sa Rome Statute. Attorney, on a different note, sabi nila, there's a question raised na with regards to the prosecution team ng impeachment case ni Vice President Inday Sara. Sabi nila na from 19th Congress to the 20th Congress, dapat daw magkaroon ng plenaryo muna at aprobahan kung sino yung magiging bagong membro ng prosecution with respect to Attorney Jokno and Attorney De Lima. Pwede ba yung attorney na adopted na sila immediately? Hindi, dadaan at dadaan sa plenaryo yan. Okay. Unang-una, meron pang mga nalalabing araw itong 19th Congress. Pwede nang gawin yan kasi parang may 5 araw silang magpupulong pa, no? Magkakaroon ng session.
pwede rin sa 20th session na. Kasi ang sinusundan natin ng Amerika. Nangyari na kasi ito na yung impeachment ni Clinton, sinimulan yung impeachment sa isang Congress, pero yung trial sa kabilang Congress. Okay. So para sila yung maging prosecutor, pwede naman sa 20th Congress sila ma-appoint ng plenaryo ng 20th Congress. Pero bakit binalita na nila na magiging parte sila ng prosecution without even having a plenary first? At least malaman natin dahil alam naman natin puro boka lang ngayon. Talaga namang bilang ang mga araw nila na humarap sila sa hukuman. Okay. Natignan natin kung ano mangyari sa kanila. Di ba? Ako, tuwan-tuwa ako na yung mga nagmamagaling ang tatay yung prosecutor dahil wala pong mga masyadong trial experience yung mga yan, sa totoo lang. De Lima was an election lawyer. Si Jokto, di ko alam kung ginagawa niya sa buhay niya. Yung nakakahala na attorney, ano masasabi sa naging resulta ng halalan ng senador, yung ba may katotohanan ba lahat yung mananalo na yun? Hindi. Well, bilasura ang mga kandidato ng PFP, na kandidato ni Marcos. So ako, happy na ako doon. Dahil ibig sabihin, kangkungan ng Marcos. At siyempre, sa panig naman natin, 5 nakapasok. No? Ang importante, meron na tayong 5 na tututol sa impeachment. Si Robin Padilla, kinakailangan na lang ng 3 pa. Marami. Marami naman tayo pagpipilian. Si Mark Villar, yung 2 Estrada, yung 2 Cayetano, yun, 5 na yun. Meron Joel Villanueva pa. So sa 6 na yun, siguro yung 3, makakakuha tayo ng 3. Actually, on another note, sabi ni VP Inday, she made a statement that she is very much happy to go to the impeachment proceeding kasi nga she wants bloodbath. Do you have a reaction to that statement? I support her. Dapat talaga umagos ang dugo dahil sa kawalangyaan nila. Diba? Ako nga winawalang yari nila. Gusto ko rin ng bloodbath. Kung nandyan ako, 2 kami magba-bloodbath. Okay? And your reaction also, attorney, recently, sinabi ni President Marcos, can we be friends? Magkabati na tayo. Is that with respect to VP Inday? Well, of course, I will allow VP Sara to address that. Pero kung tatanungin mo kami, ang sagot ay, nek-nek mo, pagtapos mong kidnapin si Tatay Digong, makikipagbati ka, nakawin mo uli dito si Tatay Digong, iuwi mo. Baka po pwede pa magkasundo muli. Otherwise, go jump into the lake. Diba? Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na tagkilik. Ito po ang inyong spokes ng bayan, reporting live from Shevenigan. Hindi ko ma-pronounce yung lintak na pangalan na yan. Shevenigan. Shevenigan Detention Facility. From the Hague. Ano, okay ka pa ba sa follow-up question? Meron pa pala. Meron pa follow-up question. Hindi pa naman ako nagpapaalam. With respect sa hindi pagdeklara ng 2 party list, Duterte Youth at also BH party list, what's your reaction to that? Siyempre, kakampi natin yan. Kaya talagang hahadlangan nila. Ang Duterte, mantakin yun, number 2. Kasi, talagang tatak Duterte. No? Siyempre, yan ay 4 na boto pa rin yan para sa minorya. No? Kaya gusto nilang ma-disqualify. Garapalan po yan. Pero tingin ko naman hindi sasang-ayunan yan ng hukuman. Okay? So salamat po ha. Hanggang sa muli. Nandito po actually pero bukas na siguro siya magre-report. No? Oo. Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po si Spokes Harry, reporting live from The Hague. I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.